day everyone. Today we will discuss lesson 3, which is all about subatomic particles and nuclear reaction. In this lesson, we will learn about the small particles that make up atoms, how they define elements, and how new elements are formed. The subatomic particles divide the atomic and mass numbers of an atom. Except for electrons, they are involved in the synthesis of new elements. The subatomic particles, ang subatomic particles ay ito yung maliliit na tiny particles na nasa loob ng atom. Meron tayong protons, neutrons, saka electrons. Ang protons have positive charge. They are found inside the nucleus, which is the center of the atom. Ito yun. At neutrons have no charge. They are not neutral. They are also in the nucleus. Their job is to add mass and to stabilize the nucleus. Basta itong circle na to. Alam niyo ba yung atom? Sige, ano nga yung atom po? Ano po yun? Maliliit na particle. Galing ka. So, ito naman, atomic symbol. Alam niyo yung atomic symbol? Di ba sa elements, ang atomic symbol, pwede siyang maging capital letter, pero may kasama siyang maliit na letter. Yung kagaya baga sa sodium, di ba ang symbol ng sodium is Na? Di ba? Yes. So, each element in the periodic table has its own chemical symbol represented by either a capital letter or a capital letter with one lowercase letter. For example, yung sabi ko nga yung sodium na Na, tsaka yung carbon naman is capital letter C baga. Yun ang tinatawag natin atomic symbol. Ang atomic number naman is ano siya, yung atomic number, ito daw yung ito yung tumutukoy kung ilan yung proton ang merong sa element. Diba? Alam niyo, nagigits niyo ang pati ba na? Yes, no. Tapos, each element will also assign an atomic number, say, as a unique number that serves as the identity of the element. The atom's number is equal to the number of protons P in the atom. The mass number A is the total number of protons and neutrons in the atom. Alam niyo yung mass number? Yung mass number is ano yan, yung pinag-plus yan ng proton sa neutron. Ito ang mass number, ito yung tumutukoy kung gaano kabigat yung proton sa isang element. Alam niyo yung mga elements sa periodic table? Magbigay ka nga ng symbol ng isa sa mga ng periodic table. AU, gold. Tama. A and C can be used to present an atom or nuclei. The element's name or chemical symbol is followed by a hyphen and the mass number. For example, consider the natural occurring isotope of carbon. Meron daw tinatawag na isotope. Siya yung parehas sila ng atomic number tsaka mas ng atomic symbol, pero magkaiba sila ng atomic mass. Tinatawag ko yung isotopes. Ito, isotopes. Nagkikita natin ba na? Hindi ko kita dito. Tapos, the relationship between A and B and R and dito ka kasi. Dito ka. I gave you the following formulas. Ito yung mga formula kapag parang may susolve ka, ito yung mga ginagamit na formula dyan. Pare-parehas mo. Basta
ito lahat ng to is naka-ano na siya, naka-base lang siya dun sa ganito kunyari, imagine nyo, ito yung yung symbol, yung kunyari, oxygen. Tapos, nandito kung gaano kabigat yung yung protons niya. Tapos, ito namang atomic number kung ilan protons ang meron siya. Di mo nag Gets nyo? yan. Gano'n kabigat? Ang basta yung mass number, gaano siya kabigat, kung gaano kabigat yung protons. Tapos, ito namang atomic number kung ilang proton na meron siya. Tapos itong symbol of elements, ito yung mga symbol baga kunyari sa sodium Na, oxygen O. Kaya siya ginanto sa periodic table para daw mas mabilis ma-identify kung yung anong elements ang basta itong lahat ng tools, naka-focus lang siya dun sa mga simbol. Prediction and discovery of new elements. One of postulate of Dalton's atomic theory states that all atoms of an element are identical in size and chemical properties. Another states that atoms of one element differ from those of other elements. Noong una, sabi ni Dalton na ang lahat ng atom ng isang elemento ay magkakapareho. At iba sa atom ng ibang elemento, tama ito sa pagkalahatan dahil ang bilang ng proton ay nagbibigay ng natatanging katangian sa bawat elemento. They knew that a pattern would help them understand the elements and discover new ones simultaneously in 1870. Russian chemist Dmitry Mendeleev, 1834 to 1907, arranged the known 65 elements during that time, according to increasing ions, so that we could obtain a periodic recurrence of elements with similar chemical properties. Inayos niya ang mga elemento ayon sa atomic mass. Napansin niya na may patterns sa mga katangian ng mga elemento. Dahil dito, nahulaan niya ang mga elementong hindi pa natutuklasan at nag-iiwan ng mga puwang para sa mga ito, tulad ng nucleic acids. Gumamit siya ng atomic number bilang ng proton para ayusin ang periodic table. Mas tama ito dahil ang mga magkakatulad ang katangian ay napunta sa isang grupo. Pinatunayan din ng isotopies na hindi mas ang dapat batayan. Modernong periodic table, nakaayos-ayos sa atomic number, may 7 periods at 18 groups. Ang mga elemento, 1 to 92 ay natural, 92 sa 43 at 61. Ang mga 93 to 118 ay gawa sa laboratorio. Patuloy pang nadaragdagan habang gumagawa o natutuklasan ng bagong elemento ang mga scientists. Tigtatan kami. Gawin. Sa pinakamaikling paliwanag, Mendeleev inayos ang elements ayon sa mass. Nahulaan ng mga kulang, mostly inayos ayon sa atomic number, mass accurate. Periodic table ngayon, nakabase sa atomic number, may paulit-ulit na pattern ng katangian. So, a periodic Grabe. in 1930 English. What is our topic? Number 2, please. Okay na? In English.
guys na. Mag-blocks na. Wait lang, mag number 1 ka ulit.